Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Before natin pag-usapan yung mga topics ngayon tungkol sa DPWH leaks at yung mga sinasabing wala pa niyang mga big fish. Tapos na yung Pasko, patapos na rin yung taon 2025. Ano na niya yung promise ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Yan ang paulit-ulit na propaganda ng mga critics. So pag-usapan natin ngayon, mga kababayan, ano ba yung nangyari? But before that, gusto ko munang magpasalamat doon sa mga nagpapaabot ng birthday greeting sa atin. Birthday ko kasi ngayon, December 27. Ilang taong gulang ka na niya, Mr. Maravillas? 59 na po ako ngayon. Medyo gurang na. Alata ba? So maraming salamat sa mga nagpapaabot ng birthday greeting sa atin all over the world. Kasi yung mga viewers natin all over the world hindi lang dito sa Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong pagbati. At gusto ko rin i-share sa inyo itong paborito kong verse, mga kababayan sa Bible, pag nagsiselebrate ako ng birthday. Ito yung mula sa Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope in the future. Yun ang pinagawa ka natin mga kababayan. Yung plano sa ating buhay ng ating Panginoon, di ba? Pwede tayo magplano ng magplano. Pero over our plans, minsan yung mga plano natin sa buhay, di man natutuloy. Di ba? Kung hindi, mga kababayan, ipinaintulot ng ating Panginoon yung mga plano. Kaya, over and above our plans, importante we acknowledge the plans, the plan of God para sa atin. Ito yung paborito kong verse sa Bible. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope in a future. O, di ba? Napakaganda po. Anyway, maraming salamat po sa inyong pagbati sa aking kaarawan ngayon. Ayas, dito na tayo sa ating topic. Una, pag-usapan muna natin mga kababayan, before yung mga big fish, pag-usapan muna natin yung pag-iingay po ni Libiste. Congressman Leandro Libiste, botit sinupalpal na ni Vince Dizon. Yan yung walang tigil na pag-ingay ni Libiste tungkol sa kanyang sinasabing Cabral Files. Ito kasi mga kababayan yung sinasabi ni Vince Dizon o ni Leandro Libiste. Nasa na ang Vince Dizon ng September na tumawag kay Yussi Cabral para ipamigay sa akin ang mga files in the spirit of transparency. Kung hindi aamin si Secretary Vince na pinamigay niya sa akin ang mga authentic na files na ito, mapipilitan akong pangalanan ang mga taong kumausap sa akin upang wag itong ilabas, na maaring sila rin ang pumipigil kay Secretary Vince na kumpirmahin ang authenticity ng mga files. Kaya sinupalpal na mga kababayan kahapon ni Vince Dizon si Leandro Libiste. Sabi ni Vince Dizon, for the record niya, wala akong inauthenticate na dokumento na hawak ni Kong dahil wala akong hindi ko nakikita kung anong sinasabi niyang dokumento. So paano ko ma-authenticate yun? O, di ba? Mga kababayan, kulang sa pansin ito, pabidang masyado. And I think ginagamit ito mga kababayan si Leandro Libiste ng DDS forces, ng mga Duterte para mag-ingay ng mag-ingay at i-distract yung mga tao sa dapat na managot dito po sa flood control mesh, mga kababayan. Sabi ni Secretary Dizon, nagpilit siyang kumuha ng mga files at ginamit pa niya yung computer ng isang staff. Lahat ito kininto sa akin ni Yussi Cabral nung nangyari at pinilit niyang mag-save ng mga files sa kanyang flash drive galing doon sa computer ng isang staff. Yun ang nangyari noong September, sabi ni Secretary Dizon. So tama mga kababayan, yung mga naunang report na persahan po na kinuha ni Leandro Libiste yung mga dokumento. Ito yung mga kumalat mga kababayan sa social media.
Kung Leandro Leviste forcefully took papers from Yussi Cabral's office. Totoo po ito, nangyari mismo sa opisina ni Yussi Cabral, gabi, bago ang hearing. Ayon sa kwento, pumasok si Kong Leandro Leviste. Agresibong inagaw ang mga papeles mula sa kamay ni Yussi Cabral dahil sa biglaan at marahas na pagkuha, nahiwa pa raw ng papel ang daliri ni Yussi Cabral. Kaya noong sumunod na araw sa hearing, mapapansin nyo, nakabenda ang kanyang daliri. Hindi dahil sa simpleng aksidente, kundi dahil mismo sa insidente sa loob ng kanyang sariling opisina. Nakakagulat at nakakaalarma na ganito ang ugali ng isang halal na opisyal. Pumapasok sa opisina ng isang undersecretary at pilit inagaw ang dokumento to the point na nasaktan ang opisyal. Ayan o, nakabenda nang mag-attend sa hearing si Cabral. Yung kanyang isang daliri, nakabenda. Yan ang kumakalat mga kababayan sa social media. Matagal na. You see? So that is consistent dito sa sinasabi ngayon ni Vince Dizon. Report ito ng GMA News. Nagpilit siyang kumuha ng mga files. Ginamit pa niya yung computer ng isang staff. Lahat ito kininto sa akin ni Yussi Cabral nung nangyari at pinilit niyang mag-save ng mga files sa kanyang flash drive galing doon sa computer ng isang staff. Yun ang nangyari noong September, sabi ni Vince Dizon. So anong ginagawa ngayon mga kababayan ni Secretary Vince Dizon? Bakit hindi niya na konsultahin yung kanyang legal staff para mag-file ng kaso laban dito po kay Leandro Leviste? Pag-aralan kung anong possible case ang pwedeng i-file dito. Mga kababayan, sa puwersahang unauthorized na pagkuha ng mga dokumento. Di ba po? At ngayon, nag-iingay. O ngayon, pinagdududahan na tuloy ng ilang mga analyst kung ano yung motibo, mga kababayan, sa patuloy na pag-iingay ni Leviste. Ito nga po, sa interview ng One PH, doda si UP Professor Jane Encinas Franco sa motibo po ni Leviste. Kasi yung style niya para ng Marites. Siguro niya, nag-i-aim siya ng mas mataas na posisyon sa politika. Kaya patuloy siyang nag-iingay ngayon. Ito, pakinggan natin yung interview ng One News mga kababayan kay Professor Political Science, Professor ng UP, Jane Encinas Franco. Kasi naiintindihan ko kasi syempre in a 24-hour media cycle, di ba? Pag may magsasalta politiko, let's cover it. Pero dating kasi, hindi nagiging genuine. Kasi diba? parang he is aiming Nakalata for na. probably a higher position. Bakit niya gustong ganun ng media attention na halos araw-araw? Pero he runs the risk of yung parang overexposure na matuturn off na yung mga tao sa kanya. Because, Yun na nga po. Nonsense yung mga pinagsasabi. Yung optics sometimes doesn't come across as Kapon, genuine. may paiyak-iyak pa siya. Pinipressure daw siya. Yun yung Tsaka, mambabatas ka pero parang nagiging Kasi nasa peligro daw yung mga budget para sa kanyang distrito. Baka hindi siya bigyan. Content creator. Parang yun. So, hindi niya alam. So, I don't know. May ganon mga kababayan na drama. Over din naman yun. Pero Yeah. I don't know. Hindi ko nga maintindihan din. nagiging noise na. Tayo naman saan ako nanggagaling? Ako nanggagaling ako doon sa Nuisance, gusto ko talaga, politician, na pag sinabing mga meron kababayan. halimbawa death threat, gusto ko ng pruweba. Para kapag nilabas ko, news talaga siya. Hindi yung parang lang. Sabi parang niya. Sabi lang, di ba? Oo, Ako so doon ako parang- galing lang. Hindi, tsaka Totoo. he's in a serious position, di ba? Mm-mm. And dapat he holds high regard for that position. Yeah, exactly. Tapos underwhelming nga yung sinasabi niya. So, sayang lang yung panahon ng media. Yeah. Diba? So, dapat din respetuhin din yung time and effort Yes. of the media people. Yeah. Oo, yes. Tapos kung sino-sino mga tao sinasabit. Nang masabit yung kanyang nanay, hindi daw lahat ng insertions, mga kababayan, masama. Pati si Manny Pacquiao sinabit. Wala na pong, hindi na po member ng 19 Congress si Manny Pacquiao. Si Terry Redo naman po, hindi pa congressman. Di ba? Mali. Basta lang mga kababayan, magpa-interview. Walang
tigil sa pagpapa-interview. Left and right siya. At kahapon may paiyak-iyak pa. But anyway, dito tayo mga kababayan sa sinasabi natin na mga pagtatanong bakit walang big fish. Anya Mr. Maravillas, ano yung masasabi mo? Anong walang big fish? Sabi ko nga, si Diskaya, hindi mo man pwedeng sabihin na hindi big fish. Mas malaki pa kay Janet Lim na Polish, mga kababayan. Di ba? Sabi po ni Dave Gomez, Acting Communication Secretary, more will go to jail next year, anya. Malacanang rejects claims that the Marcos administration failed to hold people accountable during Christmas in connection with the flood control scandal. Sabi ni Dave Gomez, some quarters are calling the Diskaya couple as the new Napoles, but their unexplained wealth is 10 times over. Both spend Christmas in detention. The flood control investigation does not end on December 25, and it's only been a little over 4 months. The Napoles probe took almost a year before people were sent to jail. There will surely be more thrown behind bars in the new year, sabi po ni Dave Gomez. Tama mga kababayan. Kaya lang hindi makontento itong mga critics ng ating Pangulo. But anyway, ang problema kasi po, ang dami nating distraction. Siguro, pag-usapan natin, ano ba yung dahilan? Kasi ang tinutumbok nila kasi na dapat sana makulong mga senador at mga congressmen. Totoo naman na hanggang ngayon wala pang mga senador congressmen na nakukulong. Kung may wanted ng mga congressmen, tulad po ni Saldico, hindi pa man po nakukulong kasi nga nakatakas na before pa na ma-file ng kaso. Nasa ibang bansa na po. At yung mga senador naman, nasa case build-up, mga kababayan. So ano niya, Mr. Maravillas, ang problema? May mga distraction po. Sa totoo lang, sworn testimony versus political noise. Ito ang tunay na dahilan. Kaya wala pang big fish na sinasabi nila na nakukulong. Ang nangyayari kasi po, abang abala yung mga DDS sa desperado nila na paghanap na nila ng paraan para idamay si Martin Romualdez. Yun ang tinitingnan nilang big fish kasi, si Martin Romualdez at saka yung ating Pangulong Bongbong. Pati mga dilawan, pag hindi nakasuhan si Martin Romualdez at mismo yung ating Pangulo, hindi masabit, walang big fish. Nakita na ninyo? Yun ang gusto nilang mangyari. Kaya lang po, wala mang ebidensya laban sa kanila. Based mismo sa mga testimonies, sa mga investigasyon mga kababayan na ginawa ng Congress, ng Senado. Mali yung tinutukan po. Yung mga totoong may paper that trails, may documentary evidence. Sino-sino anya, Mr. Maravillas? Na-report naman po ng media, di September 23, billions lost, kickbacks linked to Villanueva, Estrada, Revilla, Alcantara. Sabi po ni Alcantara. Report, mga kababayan yan ng Philstar, September 23, 2025. Siksik sa ham and cheese, Escudero inserts 142 billions in 2025 budget to benefit allies, July 21, 2025 pa. Report ng Politico News. Ito, September 23, NBI recommends filing of criminal raps versus Villanueva, Estrada and others. Nililihis po sa mga personalities na lumabas sa investigasyon ng Senadong sabit, parang intentional. Mali yung tinutukan po. Diba? So walang big fish na nakulong mga kababayan before Christmas. Yan ang lumalabas at yun ang nangyayari. Yun ang masakla po. Kasi yung mga testimonies galing mismo po sa investigasyon ng Senado. Galing sa ilalim mismo ng panunumpa ng mga opisyal ng DPWH. Tulad ni dating Yusek Bernardo, ni Engineer Alcantara, na naglatag mga kababayan ng mekanismo, halaga, petsa, at lugar. Detalyado po yung kanilang mga testimonies. Malinaw doon, wala sa mga testimonies nitong mga personalities na to, mga witnesses, ang tumuturo po kay Martin Romualdez. Tama po. Kaya nga po, kahit yung investigasyon ng ICI, walang nirekomendang kaso laban kay Martin Romualdez. May nangyayaring distraction po. Distraction strategy
Pag tiningnan po ninyo, simple po ang pattern. Kapag may mga lumalabas po na mga sworn statement laban sa ilang mga senador, biglang lilipat po ang ingay sa isang pangalan na walang direktang ugnay po sa testimony kay Martin Romualdez ang ituturo. Nililihis doon sa mga senador na may testimony. Ito yung mga senador, mga kababayan na direktang iniugnay. Di ba? Di ba malinaw kung sino mga senador ang direktang inugnay ni Bernardo? Ex-DPW's official, tags Escudero, Binay, Revilla in flood control kickbacks. Escudero inserts 142 billion in 2025 budget to benefit allies. Sabi diyan, the lion's shares of Escudero's insertions went to political allies in home turf. Bulacan, the stronghold of Senator Joel Villanueva, received the single largest chunk with 12.08 billion. Villanueva, a close ally of Escudero, reportedly poised to reclaim the post of Senate Majority Leader if Escudero formally assumes leadership on July 2028. July 28 pala, 2025. Ayan ang lista Malinaw sa testimony po kung sino yung may mga kickbacks. Sworn affidavit po siya. May distraction talaga po. Nakadesinyo yung distraction. Yung mga nasa testimonies mismo, dinidistract yung investigasyon. Pati sa propaganda, nakatutok kay Martin Romualdez. Kasi ang sinasabi nila na dapat masabit si Martin, saka yung ating Pangulong Bongbong Marcos, yun ang tinutumbok nila kasi na big fish. Sila small fish pala. Wala man pong direktang testimony. Yung nag-iisang testigo po, si Gutesa, hindi na bumalik sa Senado para patunayan yung kanyang claim at panagutan yung peking notaryo. Si Saldico hindi man umuwi para i-authenticate yung kanyang kwento sa video at sumpaan mga kababayan sa pamamagitan ng affidavit. You see? So, lumalabas lahat chismis. Yung mga chismis na kwento, yun ang gusto nilang paniwalaan. Pero yung hindi chismis, kundi affidavit mismo, ayaw nilang paniwalaan. At hindi ipinoporso, hindi tinutukan sa investigasyon. Nakita ninyo ang diferensya? So, as a result, mga kababayan, nalilihis ang atensyon ng publiko. Lumalabnaw po yung momentum ng investigasyon. So, isa po siyang classic na misdirection, hindi paghanap ng hustisya, yung nangyari. Si Chis Escudero, halimbawa, siya yung utak ng BICAM insertions. Sa sworn affidavit mga kababayan ni Yusek Bernardo, 280 million na mga project po ang nalink kay Escudero. 280 million para sa projects links kay Escudero delivered sa Cherry Mobile Building ni Maynard Ngo, intended kay Chis Escudero. Hiwa-hiwalay na deliveries ito. May hiwalay pang 160 million kickback allegation. Si Jingo Estrada, Joel Villanueva, Bong Revilla sa flood control money trail. Ayon kay Henry Alcantara, dating DPWH engineer, may flood control kickbacks para kina Jingoy, kay Joel Villanueva, kay Bong Revilla. Mga specifics po siya na mga aligasyon sa sinumpaang salaysay mismo sa Senado. Hindi po siya haka-haka. So ano na ngayon? Na-file ng kaso? Kaya napaya yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Tinutuya ngayon ng mga critics. Kasi umaasa yung ating Pangulo. Hindi naman siya yung nag-iimbestiga mismo Umaasa yung ating Pangulo na makakasuhan agad itong mga senador na sinabit ni Yusek Bernardo, ni Engineer Alcantara at mailalabas yung warrant of arrest before Christmas at makukulong bilang mga big fish na magpapasko sa kulungan. Hindi nangyari. Ang naproseso lang yung kay Diskaya, isang kontraktor, hindi man politiko. Kaya minsan, hindi natin masisisi kung bakit galit yung mga tao. You see? Asa na niya yung big fish? Ang daming distraction kasi po, mga kababayan. Nagpadala kayo, yung iba siguro kasabwat din. O baka dahil ma-influensya itong mga nabanggit na mga personalities na mga senador, kaya hindi basta nakakasuhan. Kasi may mga koneksyon, may influensya. Di ba? Mga kababayan, ano sa tingin ninyo? Yun ang malungkot. Hindi ito mga kababayan 150 million
dinala sa Bulacan Rest House para sa staff ni Villanueva. Pangalan Peng. 355 million worth of projects para kay Jinggoy. May 25% na kickback, sabi sa mga testimony nila. 300 million insertions para kay Bong Revilla. Detalyado ito. May halaga, may lugar, may mekanismo. Hindi ito tinutukan. Ang totok nasa propaganda. Isabit dapat isabit si Martin Romualdez at dapat isabit yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Pag nasabit si Martin, sabit yung ating Pangulo. At ngayon sinasabit pati si Sandro Marcos sa mga propaganda. Nakita na ninyo. Malamang ganito mga testimony laban sa kanila. Mayroon po ingay. Ingay sa mainstream media, ingay sa social media. Na-distract. Nagets na ninyo? Yung mga tunay na salarin, mga political personalities na sabit, may dokumento, may testigo, hindi natutukan po. Kaya walang big fish na naipakulong before Pasko. You see? So itong sistemang itong korupsyon minana ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa mga previous administration na gusto niyang tuldukan. Nakita naman po ninyo sa testimony mismo ni Diskaya na pilit nililihis ni Jinggoy Estrada kasama sa nag-iimbestiga, dapat daw focus 2022 to 2025 lang. Isa pagtatanong mismo ni Bato kay Sara Diskaya, doon na booking na nagsimula silang makakuha ng billions of contracts 2016. So nagmula sa previous administration. So ito yung pilit na pinagtatakpan ng mga propagandista, mga DDS influencers. So hindi po makukulong yung mga tinatawag nating big fish. Kung maling pain po yung binabato, dapat numbers, oaths, and documents po. Hindi po DDS hysteria ang totok natin. Matindi yung distraction po eh. Dito dapat ang totok po sa siksik sa ham and cheese. Diyan ang totok sa investigasyon po mga kababayan. Tahimik na po dito sa isyung ito mga kababayan. Kaya kailangang ibalik natin. Dapat dito ang totok ng mainstream media, ng social media, at ng mga investigador. Sa mismong testimony na lumabas mga kababayan sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Di ba? So ano na nangyari dito? Ano na yung nangyari dito mga kababayan? Yan ang tanong natin. Sana tapos na yung Pasko, itama ang direksyon ng investigasyon. Itutok sa tamang mga tao na dapat mapanagot. Hindi nakatutok doon sa mga propaganda na lagi pong sinasabit si Martin Romualdez para isabit yung ating Pangulo. Yung ating Pangulo po, siya mismo yung nagpapaimbestiga nito. Sabi nga natin, bakit pa magpapaimbestiga yung ating Pangulo kung sabit man lang pala siya? Di ba? Dinanahimik na sana siya tulad ng mga previous administration. Wala pang gulo, tuloy lang ang korupsyon. Yan ang problema. Walang gulo, tuloy ang korupsyon. Tama po. Ayan man lang yung ating short video ngayon. Maraming salamat muli sa mga nagbumati po sa ating birthday. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo, mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and other affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan.
Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bagong product naming binibenta online. I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix from Australia. May amazing solid deal po kami ngayong Christmas time promo from December 23 to December 27, 2025 only. So ngayong araw na lang po ito. Humabol po kayo gold. Pag bumili kayo ng gold package, you get free 35 boxes. Sa platinum, you get free 100 boxes. Sa jade, you get free 150 boxes. For your orders and inquiries, mag-message na lang kayo sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Sa mga mahilig naman po sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang po kayo kay Ma'am Eileen Rosales, Eileen Closet po. Naka-base po siya sa Amerika. Sa mga mahilig po magpa-spa, try ninyo po dito sa Pamper City by OMG, your luxury escape. Located at Asiana City, Parañaque City, Metro Manila.